Hindi ko alam kung may makakapakinig pa nito, pero ire-record ko pa rin. Lumaki na ang apoy, umaalimpuyo, umauntangal. Ang mga puno at sanga na itinapon namin ay pumuputok at kumakaluskos habang nilalamon ng apoy. Pinipigil ng init nito ang lamig, tinutunaw ang nagdidikit-dikit na mga dahon sa paligid ng hukay ng apoy. Gaano pa ba tayo katagal maghihintay? Tanong ko habang dahan-dahang umiikot ang hotdog ko sa patpat. Sa kabilang panig ng apoy, umiikot ang mga mata ng kaibigan ko. 1:00 ng madaling araw pare, ilang beses ko na bang sinabi? Sabi niya sabay lagok ng beer. Habang ang ibang estudyante sa kolehiyo ay nagpa-party at naghahabol ng numero ng babae, kami naghahanap ng multo. Bakit? Inaantok ka na ba? Inaantok na ako pero hindi ko ibibigay sa kanyang kasiyahang iyon. Hindi, naiinip lang. Ito na ba talaga yun? Tanong ko. Pinakamalabnaw na ritual ng multo na narinig ko. Walang simbolo, walang guhit. Uupo ka lang sa gitna ng kawalan, hawak ang patpat ng hotdog. Bumuntong hininga siya, nakatitig sa apoy. Oo, kailangan niyang makita ang apoy natin. Para itong parol. Nawawala siya dyan sa labas. Bulong niya. Ang propesor namin ang nagpasok ng ideyang iyon sa ulo niya at hindi na niya binitiwan. Pinilit niya akong sumama. Kunwari may mas mahalaga akong gagawin pero sa totoo lang mas okay na ito kaysa isa na namang weekend na amoy UC ang dorm. At least sa labas ako maninigarilyo. Tapos ano? Tanong ko. Kakausapin natin siya? Umiling siya. Kukunan natin siya ng litrato, tapos yayaman tayo. Diretsong sagot niya. Napatawa ko. Yun na yun. Hindi man lang natin siya tatanungin tungkol sa kabilang buhay. Wala man lang Ouija board. Kumaway ako sa paligid. Umiling si Ted. Hindi ako magdadala ng Ouija board. Masamang mojo yun. Baka demonyo ang dumaan. Napatawa ulit ako. Anong klaseng ghost hunter ka ba? Yung klaseng yayaman. Baka bigyan pa kita ng kotse, sabi niya. Suminghot ako. Hinukay ang bulsa ko. 2 stick na lang ang natira. Dapat sa akin lang yon pero naging mapagbigay ako. Oh, sabay tapon ko sa kanya. Paano nga ulit siya namatay? Nalunod? Tumanggo siya. Sinindihan ng UC. May sapa rito. Baliw daw siya noon. Serial killer. Settler siya dati, dito mismo sa kagubatang to. Mangangaso ng balahibo ang asawa. Ang babae raw ay mailap, bihirang makita sa maliit na bayan. Dahil doon, tinawag siyang kung ano-anong pangalan. Pero mabait ang asawa niya at masaya sila. Hanggang dumating ang isang napakabangis na bagyo. Tinangay sila ng baha at ang maliit nilang kubo. Doon nasira ang isip ng babae. Nang humupo ang tubig, may mga taga-bayan na dumalaw. Natagpuan nila ang babae. Suot ang damit ng asawa. Ang balat ng mukha nito ay ginawang maskara. Suot ni Rion. Manlilisik ang mga mata sa ilalim. Tumakbo ang mga tao pero hindi nila napansin ang mga patibong. Ang isa naputol ang binti. Ang isa nasabit sa bitak na hindi para sa kuniho, kundi para sa tao. Nagpumiglas siya habang papalapit ang babae, may hawak na duguing itak. Nang hindi na bumalik ang mga lalaki, mas marami ang dumaan. Natagpuan nila ang bangungot. Kinakain ng babae ang mga katawan. Nang makita siya, napasigaw siya na parang halimaw at tumakbo papasok sa gubat bago tumalon sa sapa kung saan siya nalunod. Hindi na nila hinanap ang bangkay. Ang alamat, kapag umupo ka sa paligid ng apoy sa kagubatan, makikita o maririnig mo siya. Naglaho ang detalye sa isip ko habang hinihip-hip ang UC. Tinignan ni Ted ang oras. 15 minuto na lang, sabi niya may pananabik. Lumipas ang 15 minuto. Wala. Sige na, umuwi na tayo. Bumuntong hininga siya. Niloko tayo, sabi niya.
Sinundat ko ang mga bato sa apoy. Paalis na kami nang bigla siyang tumigil. Ano? Tanong ko. Nakatayo lang siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang ganda nung tunog, bulong niya. Pinagtitripan niya lang ako, akala ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hanggat sa sumigaw siya, tumakbi siya papasok sa gubat. Nawala ang yabag niya sa dilim. Ted, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Nanigas ako sa takot. Pagkatapos, hinabol ko siya. Binunot ang cellphone ko. Nabagsak ko. Pinulot ko at tumakbo. Ted, hindi ito nakakatuwa. Naniniging ang boses ko. Sumalpok ako sa puno. Bumagsak sa damuhan. Bumangon ako at tumakbo hanggang sa bumangga ako sa kanya. At biglang wala na siya. Ted! Sigaw ko. Ang mga puno ay parang nakatitig. Ang mga sangay parang mga daliring nagtuturo papasok. Nakita ko siya sa pampang ng sapa. Nakatitig siya dito. Walang buhay ang mga mata. Ted! Please! Maliligaw tayo rito! Iyak ko. Naririnig mo ba, Ian? Tanong niya. Umiling ako. Ang ganda nung boses niya. Hinila niya ako sa batok. Pumiglas ako. At doon ko narinig ang awit. Walang salita. Puro huni. Napakaganda. Nakabaon sa utak ko. Sa tubig, may gumagalaw. May napakagandang babae sa ilalim ng tubig. Mga kamay. Marami. May kumakaway. May kumakatok. Hinila niya ako sa tubig. Pumutok ang tubig. Kinagat ko ang leeg niya. Binitawan niya ako. Diyos ko! Sigaw niya at bumagsak sa pampang. Umakyat ang mga kamay. Kinuha siya. Hinila pa ilalim sa tubig. Nawala siya. Tumakbo ako hanggang sa makabalik ako sa kotse. Umiyak ako. Inimbestigahan ako ng pulis. Nagsinungaling ako. Sinabi kong tumakbo siya. Nalunod. Sinabing suicide. 4 na buwan na ang nakakalipas. Naririnig ko pa rin ang huni. Walang sinabi sa alamat tungkol sa huni. Walang sinabi kung gaano karami ang nawawala sa gubat na iyon. Babalik ako doon. Tinatawag ako ng huni at hindi ako makakatanggi. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.